At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang matinding babala ang ibinigay ng mga opisyal ng militar sa Administrasyong Marcos, partikular na kay President Cotino Norte Jr. at First Lady Liza Tanas Maggs. Ayon sa mga opisyal, ipinagutos nila ng mga isyu ng katiwalian sa loob ng gobyerno ay kailangan wakasan upang mapanatili ang tiwala ng mamamayan at mapalakas ang pambansang seguridad. Ang kanilang pahayag ay naglalayong magbigay ng seryosong mensahe hinggil sa mga pangangailangan ng mas mahigpit na pamamahala sa mga ahensya ng gobyerno, lalo na sa mga isyong kinakasangkutan ng mga hindi tapat na opisyal. Ayon sa mga opisyales ng militar, ang patuloy na katuwalian sa loob ng gobyerno ay nagpapahina sa integridad ng ating bansa at naglalagay sa panganib ang kapakanan ng mga mamamayan. Matapos ang ilang taon ng pamamahala, muling iginiit ng mga militar na hindi nila pahihintulutan ng mga anomalya, partikular na ang mga kumakalat na balita tungkol sa mga opisyal ng gobyerno na nasasangkot sa mga iligal na transaksyon. Sa kanilang pahayag, tinukoy nila na ang mga ganitong uri ng isyu ay nagiging sagabal sa mga plano ng gobyerno upang mapabuti ang buhay ng mga Pilipino. Bukod dito, binigyan ng mga militar ng babala si President Marcos at ang kanyang asawa na si First Lady Liza Tanas Maggs na kung hindi mapigilan ng katuwalian sa kanilang administrasyon, maaari itong magdulot ng malubhang epekto sa kanilang pamumuno. Ayon sa isang senior military official, hindi nila kayang manatiling tahimik kung patuloy ang hindi tamang gawain sa loob ng gobyerno. Ipinagdiinan nila na ang kinakailangan ng agarang aksyon mula sa pamunuan ng bansa upang mapanumbalik ang tiwala at respeto mula sa mga mamamayan. Sa kabila ng matinding babala, ipinabot naman ng mga miyembro ng Administrasyong Marcos ang kanilang pangako na titiyakin nila ang kalinisan at kaayusan sa gobyerno. Ayon kay President Cotino Norte Jr., nakahanda silang makipagtulungan sa mga ahensya at institusyon ng gobyerno upang matutukan ang mga isyu ng katuwalian at matiyak ang kapakanan ng mga mamamayan. Gayunpaman, binigyang diin nila na mahalaga ang patuloy na suporta ng publiko upang magtagumpay ang mga hakbang na kanilang ipinapatupad. Habang patuloy na binabantayan ng militar ang mga kaganapan, inaasahan ng mga mamamayan na magiging tapat ang pamahalaan sa kanilang pangako upang wakasan ang katuwalian at mapabuti ang kalagayan ng bawat Pilipino. Ang mga hakbang na ito at magsisilbing indikasyon ng isang mas matatag na bansa kung saan ang bawat isa ay magkakaroon ng pantay-pantay na oportunidad at proteksyon mula sa mga mapagsamantalang opisyal. Ang huling mensahe mula sa militar ay isang paalala na ang mga kasalukuyang leader ay may pananagutan sa kanilang mga aksyon at desisyon at ang kanilang pamumuno ay patuloy na susubok ng panahon. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Ako dyan. Ma'am, number one in the articles of impeachment was your assassination threat to the president. Do you regret making that statement, Cash? I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may... Kumusta ko kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli po tayo nagbabalik sa panibagong reaction video. Dito sa video na to, papanoorin po natin itong interview nitong si Sandro Marcos na kung saan naglabas po siya ng sama ng loob dito kay Vice President Sara Duterte. Pambihira po talaga itong si Sandro. Like father, like daughter. Kung gaano ho kagaling gumawa ng fake news yung kanyang ama, ganun din ho siya kagaling gumawa ng fake news. Anong sabi ni Marcos Jr.? Doon sa nangyari sa KOJC, wala daw armas yung mga polis na pumasok. Yung mga ano lang daw sila, yung mga pamalo at yung mga shield. Nagkalitaw-litaw, napakarami ho pala nilang dalang mga armas. Pinupumpo nila yung KOJC. At dito sa video na to, makikita nyo ho yung signature moves nitong mga mambubudol na to. Ang tanong, meron pa ho ba kaya silang mabubudol? Sa mga nagtatanong ho mga kababayan, kaya ngayon pa lang po tayo nakakapag-upload. Meron ho tayong nakahuntahan, no, na isang individual na hindi pa ho natin alam kung pwede nating ilabas yung ating mga napag-usapan. Pero tayo ho sobrang bumilib. Bilib na ho tayo dati doon sa individual na nakausap natin. Pero dito sa isa na to, mas lalo ho natin siyang nakilala. At nakita ho natin yung kanyang sincerity na talagang gusto ko niyang makapag-ambag o gusto ko niyang mabago itong bansa na to. Kaya talagang susuportahan ho natin yan.
hanggang sa sundulan, ika nga. No? Kung anong ginagawang pagsuporta ni Tatay Digong dun sa nakupuntahan natin na yan, ganun din po ang gagawin natin pagsuporta. Diyan, sa nakakwentuhan natin na yan kanina. Pero bago yan mga kababayan, isang like at isang subscribe, masaya na po tayo dyan sa mga gusto sumahan sa ating community. Alam nyo na ho ang gagawin. Yung photo, nandyan lang sa baba. Ayun na nga mga kababayan, no? Kagaya ng ating laging sinasabi dito sa PH Update, ayaw na ho talaga nating matambakan, ha? Kaya as much as possible, gusto ho nating mag-mega love shoutout, no? Pagka naanuhan, no, meron na nagpakulay, gusto na ho nating pinapastahan kasi medyo nagtatagal ho tayo pagka natambakan tayo. Ito ho mga kababayan, para hindi na ho dumami to pagka pinagpabukas pa ho natin to, baka wala na naman ho tayo mapag-usapan. Mega love shoutout dito kay Sir Joel Aliano. Maraming salamat ho sa pagpapakulong. Sir Joel. Lagi ho siyang nandiyan, Sir. Saludo, maraming salamat. Pero isang like at isang subscribe, masaya na po tayo dyan. Marilyn Sorensen, maraming salamat po, madam. Ha? Mega love shoutout. Thank you, PH Update. Palagi kami nanood sa'yo. Maraming salamat po. Mega love shoutout. Salamat po kayo dyan sa Norway, ha? Maraming salamat. Mega love shoutout. Mega love shoutout din ho dito kay Sir PH Badbon. Ang sabi yun itong Sir PH Badbon, Sir, pa-shoutout po mula sa Geneva, Switzerland. Dapat lumugod na ang buong AFP at PNP sa Congress at Malacanang para kaladgarin palabas. Merong tamang panahon ng lahat ng bagay. Siguro ngayon hindi pa sila sumusugod at hindi pa kinakaladkad, hindi pa ho tamang panahon. Pero abang-abang lang ho tayo, no? Abang-abang lang ho tayo. Mega love shoutout din ho dito kay Miss Viana Open Heart. Ma'am, maraming salamat ho. Ay, natuloy sa Amerika. Thank you dyan sa $2 yan. Mega love shoutout. Mega love shoutout din ho dito kay Sir Jordan Cabico. Sir Jordan, kumusta ho ang araw nyo? Maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Idol TV Canada, naku, itong si Idol TV Canada. Mabuhay ho kayo, ingat ho kayo dyan sa Canada. Maraming salamat. Mega love shoutout. Mega love shoutout din ho dito kay Sir Hermes Cal. Sir, kumusta ho kayo dyan sa Australia? Maraming salamat. Dalawang kamay na saludo. Maraming salamat ho. Palakpakan ho natin si Sir Hermes Cal. Mabuhay ho kayo. Mega love shoutout dito kay Sir Jordan Cabico. Ito ho talaga, malupit yan si Sir Jordan. Saludo. Maraming salamat, Sir Jordan. Para mabuhay ho kayo. Maraming salamat. Sir, mega love shoutout. Grace Yuki. Thanks from California with love. Ayan, sinasabi natin. Mega love shoutout. Anong sabi niyo ito? Correct number ba si Philip Salvador? 5857. I-check ho natin. Ang importante, nakikita niyo ho ang pagmumukha nitong si Atty. Lambino, yan si Senator Philip Salvador at lahat ng kandidato natin dyan. Basta i-double check ho natin. I-update ho natin kung medyo nagpalit na sila ng number. Mega love shoutout din ho dito kay Eleanor Panalosa. Ma'am Eleanor, maraming salamat po dyan sa $5. Ayun na nga mga kababayan, punta na ho tayo dito kay Supot. Ang pangit ng banat mo, Brad. Kitang-kita na talagang yaang inyong spirit from Malacanang, House of Representatives at sa mga kamag-anak nitong si Marcos Jr. Magkakahalin tulad kayo ng script. Si VP Sara, hindi niya pinagbantaan ang iyong amang bangag. At huwag kang mag-alala, Sandro Marcos, kung kinakabahan kayo dun sa sinabi ni VP Sara na huhukay niya ang labi ng iyong lolo at itatapon sa West Philippine Sea, huwag po kayong mag-alala. Pag nagkataon, hindi lang ho si VP Sara ang huhukay. Baka meron pang, alam nyo na, di ba? Hindi lang ho pala hukayan ang gagawin natin, di ba? Tutulong ho ang sambayan ng Pilipino sa paghukay ng mga dapat hukayin. At tutulong kami sa pagtapon doon sa mga dapat itapon. Pakinggan nyo ito mga kababayan. Mag-iinit na naman ang inyong mga tambucho, panigurado. Ito ho. Sabihin ng tao na gusto lang huhukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea. Sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady na ang aking magulang. Walang sinabing gano'n. Walang sinabing gusto kong gurgurin yung ama mong bangag at yung nanay mong palaka. Walang sinabing gano'n itong si Bibi Sara. Ang sinabi niya, may nagbilin na ako. Kung sakaling may mangyari sa akin, paplakda yung mga individual na yan. Wala naman nangyayari kay Bibi Sara. Nagbabangag ka na rin ba, Sandro Marcos?
Mali na palsipikado na naman yung banat mo na yan eh. Yan ang problema dito sa mga politiko na to. Kumbaga, minemekos-mekos nila usapan. Napakalinaw ho ng sinabi ni VP Sara. Pag may nangyari sa akin, sigurado yan tatlo na yan. Merong paplakdayan, ika nga. Diba? Wala namang nangyayari kay VP Sara. Ang gawin mo, para hindi ka masyadong mapraning, bantayan mo si VP. Yung mga lumalapit sa kanya, wag mong hayaang may mangyaring masama sa kanya. Dahil pag nagkataon, magtago na kayong lahat sa saya ng mga sasaya nitong si Imelda. Sabihin mo sa ama mo, magtago na siya sa saya ng lola mo. Dahil talagang tayo naniniwala doon sa sinabi ni VP Sara. Kung sakaling mayroong mangyari sa kanya, talagang kailangan ng magtago nitong mga individual na to. At wala naman nung mag-i-interest sa buhay nitong si Vice President Sara Duterte maliban dito sa mga individual na nabanggit niya doon sa kanyang press con na yon. Maliban dito kay Tamba, kay Lisa at dito kay Bangag, wala hong magkaka-interest sa buhay ni VP Sara. Wala ho. Kung yung mga pipitsuging congressman at senador na lang, hindi ho nila babanggain yung si Vice President Sara Duterte. Para saan? Anong dahilan? Bakit siya mo dito? Itong mga personalidad na to, maliban din sa tatlong nabanggit natin. Wala ho tayong nakikitang sapat na dahilan. Pero itong tatlo na to, yung nabanggit ho natin na yon, si Tamba, si Boca, si Bangag, yung tatlo ho na yan, meron ho silang interes. Ayaw ho nilang bitawan ang kapangyarihan. Paano ho natin nasabi yun? Di ba? Pagpasok pa lang ho ng 2024, ano hong hinain nila sa atin? Ha? Charter change. O, sa pamamagitan ng People's Initiative. Talaga hong ayaw ho nilang bitawan ng kapangyarihan. At nakikita ho nila ang magiging sagabal sa kanilang mga plano na yan. Walang iba kundi yung si Vice President Sara Duterte. Brad, ayusin mo yung mga facts mo. Huwag niyong lukohin ang sambayan ng Pilipino. Ang problema ho kasi dito, binubudol ho tayo. Gusto ho tayong budulin ulit ng pamilya na to. Akala, nakaisa na nga kayo. Gusto niyo pa umisa? Mga walang iya kayo. Oo, tuloy. At gusto niyang patayin ng speaker. Naku. Ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? So, hindi kami nagugulat. Gusto mo, damihan mo pa yung pirma mo eh. Di ba? Wala problema, Brad. Sino ka ba? Ano ba pakialam namin sa'yo? Ano lang kami, kumbaga, natuwa lang kami. Hindi kami nagulat, natuwa kami. Uy, nauna si Sandro, palakpakan, di ba? Ganun yung sa totoo lang, yun hong naramdaman natin. Yung pagpirma mo, Sandra Marcos, yun na, sobrang kinatuwa namin yun. Yun ho kasi ang confirmation na ang impeachment na yan, hindi galaw ni Franz Castro, hindi galaw nitong si Baliko ang bibig, ni Trililing, kung sino pa man, galaw yan ng mga Marcos. Galaw yan ng iyong ama. Galaw yan ng Malacanang. Yung aming teorya na hindi naman talaga itong mga makakaliwa, itong mga galit sa Duterte, ang gusto mag-impeach dito kay VP Sara. Nakuha niyo ba mga kababayan? Ang pagpirma nitong si Sandro Marcos, okay na sana nag-iwas puso ka eh. Kahit di ka nga pumirma eh. Masyado ka, bata ka pa kasi. Hindi ka pa ganun kagaling maglaro sa politika. Okay lang ho sana eh. Hindi siya pumirma eh. Pwede mo sabihin na sabi ng ama ko maraming kailangan gawin. Maraming trabaho, di ba? Ako hindi na ako pumirma kasi dito ko speaker, tatay ko presidente. Kaya ako distansya na ako dyan. Bahala sila dyan. Walang kinalaman ang Malacanang dyan kasi magkakaroon na ng bias pagka pumirma ako dyan. Ang ako presidente. O yun, anong pinakita mo dyan sa pagpirma mo na yan? Tatanga-tanga ka kasi. Masyado kang bida-bida. Nagpatiuna ka pa talaga. Di ba? Kung di ka nagpatiuna, hindi na iisipin ng ating mga kababayan na galaw ng Malacanang, ang impeachment na yan. Dahil yan naman ang katotohanan. Yun naman ho lagi natin sinasabi. Walang mangyayari dyan sa House of Representatives kung hindi kumpas itong si Marcos Jr. These are statements that can't be taken lightly, especially from someone with such a high position. So, nagtataka na nga ako kung bakit nagulat yung tao. Walang nagulat, Brad. Nako, walang nagulat. Natuwa kami. Ibig sabihin, inano mo kami, yung aming suspetsya, yung aming, aming hinala, na talagang pakana ng Malacanang yan.
tama kayo. Tama ang iniisip nyo. Lahat ng nangyayari diyan sa impeachment ay kagagawan ng tatay ko. Yun ang kinumpirma mo sa akin, Sandro Marcos. Kaya huwag kang mag-alala. Kalma ka lang. Walang problema yung pagpirma mo na yan. Walang problema yan. Gusto mo pati yung pinsan mo, yung pangisi-ngisi din ng bibig. Papirmahan mo din. Lahat ng angka nyo, papirmahan nyo din. Kahit hindi Congressman, pirma lahat. Walang problema yan. Yun yung People's Initiative, di ba? Lahat na lang pinapapirma yan. Ay, nakalatawa. Pagka ho talaga, kunyari, no, parang naging pattern na sa administrasyon na to. Pag magpapalit ang taon, papasok ang January, February, yung first quarter ng taon, meron talagang pirmahan issue. Diba? Nung nakaraang taon, People's Initiative, ang pinipirmahan naman yung paano baguhin, yung gusto nilang baguhin ang ating saligang batas. Dito naman, ang pinipirmahan nila dahil medyo barado yung People's Initiative, ang pinagdiskitahan nilang pirmahan, itong pagpapa-impeach dito kay Bibi Sara. Nakakatawa, no? Ibang klase mo talaga itong mga congressman. Pero okay lang yan. Weather lang yan. Magpakasasa kayo sa kung ano man ang nararanasan yung natatamasan nyo ngayon. Influensya, kapangyarihan, kung ano pa man. Merong hangganan ng lahat ng yan. At pag dumating ang punto na kami naman ang nasa upper hand, pasensyahan na lang tayo. Sa bagay, sa dami ng pera nyo, malamang sa malamang, hindi na namin kayo mahahagilap pag nagkataon. No? Hindi na namin kayo mahahagilap. Pero hindi kakalimutan na sambayan ng Pilipino yung mga kabalbalang ginawa nyo sa ating mga kababayan. Yung pamilya Marcos na yan, ang perwisyo yan. Huwag na ho kayong magpabudol, nakaisa na yan. Kaya yung mga kandidato natin, Atty. Vic, Pastor Kibuloy, Congressman Rodante Marcoleta, iboto ho natin. Siguro yung actually nakausap ko na yung ibang mga senatorial candidate natin, kung maaari isang buong video na lang ho yun. No? Isang buong video na lang na kumbaga, pagpapakilala lang para yung mga kasama natin dito sa PH Update, yun na lang ho ang isi-share nyo sa ating, sa inyong mga mahal sa buhay. Kumbaga, nakalatag na lahat doon. Si Attorney Vic Rodriguez, Pastor Kibuloy, at kung lahat ng kandidato natin, tapos ilalatag nila yung plataforma, yun lang ho. Tapos yung numero, yun lang ho ang isi-share nyo sa inyong mga kamag-anak na hindi ganong kababad sa politika. Sabihin nyo, ito ang mga kandidato natin. Ito, sila ang mga iboboto natin. Okay ho ba yun? Sana by next week matapos na ho natin yung, yung video na yun. Trabahuin ho natin. Try ho natin magpag-ugnayan sa mga kandidato natin para talagang matulungan ho natin sila. Tuloy! Alangan naman kung sasabihin mo, kukukain mo lolo ko. Of course, I'll be the first one to sign. That should come as no surprise. Ng mukha ng mga to. Hukay-hukay, yung nagpalibing naman si DRRT. Paano pag sinabi na sambayan ng Pilipino, pagka hinahabol na kayo sa malaking pagkanda, kanda-uga. Baka pag nagkakanda-ugaga na kayo, hindi na namin hinuhukay, binibigay nyo na. Diba? Baka pagka na-corner na kayo, na-corner na yung pamilya na yan, baka hindi na namin hinuhukay, kayo na naghuhukay, binibigay nyo na sa amin. Hindi na ho namin kailangan pagka dumating doon sa punto na yon. Huwag nyo isipin na hinukay nyo, bibigay nyo sa amin, tapos tatapon pa namin sa West Philippine Sea. Hindi ho mangyayari yon. Pag hinukay namin yun at titinapon, sabay-sabay na ho kayong itatapon. Anak ng tokwa. Kayo na lahat. Tatapon na kayo lahat. Darating ang darating ika. Parang labo na darating. Basta darating ho yan. Pagka dumating, pagka nagpulasan na ho yung mga yan sa Pasig, doon ho natin sila hunting. Sabi siguro, sige na, kayo na, ukain nyo na to. Wala nang problema, natanggal na angas ko. Sabi nito si Sandro Marcos pag nagkataon, no? Hindi na ako iiyak sa media. Okay na, ukain nyo na. Pakawalan nyo lang kami. Di ba? Darating ho tayo doon. Pagka hindi nyo inayos ang pamamahala dito sa ating bansa, galit na ho ang sambayan ng Pilipino. Ngayon, nakukuha nyo pa kami sa paganyan-ganyan. Sa bagay, sa 2020, 3 taon na lamang ho. Bigay na ho natin sa kanila. Diba? Kung gusto ho nilang tapusin nila. Tapusin ho nila yung kanilang termino, lalo na ito sa Marcos. Malaki ho kasi naguluhan. Maraming masasaktan, sigurado. Pag nagkataon, kawawa ang Pilipino. Talagang tawag dito, paralisado ng pamahalaan, lalo kung magiging inutil pag nagkataon, pagka umabot tayo sa punto na meron ng sakitan.
Kaya tayo naiintindihan ho natin si Tatay Digong. As much as possible, daanin ho natin to sa diplomasya, daanin ho natin to sa kumbaga, sa papayapang pamamaraan. At yung pamamaraan na yun, dadaan tayo sa eleksyon. Yun ang pinakapayapa. Kaya, pero kung ayaw ho nila ng eleksyon, wala rin naman ho tayong problema dyan. Kagaya ginagawa kay Sara, binubrute force ho yung pagtanggal sa kanya. Persahan di ba? So ano gagawin natin? Siyempre meron nung kasagutan yung mga kabalbal na ginagawa nila. And so that's why I was the first. Dat ka na naman. Ito na mga kababayan, ikaw, kala mo, dami ka pagkakainin bigas, Brad. Sa totoo lang. Huwag kang umasta na hindi porket nag-internship ka dito kay Tambalon. Na kinuha kang, ginawa mong mentor yang si Tambalon. Mahusay ka na pag nag-ulit ka. Brad, wala pa. Kumbaga, kasama ka pa doon sa mga young bulls kung tawagin. Di ka lang sumasama doon sa mga yun kasi feeling mo medyo superior ka kaya kalibin mo yan, sinasalti ko. Hindi, wala ka pang alam. Pagsasalita pa nga lang sa mga hearing, di ka pa nga namin narinig. Maliban doon sa noong 2023, noong budget deliberation ni Bibi Sara noong tinerminate mo, wala na, hindi na namin narinig yung pagsasalita. Ito kay BPO tayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yun, Madayaw, ngayong adlaw, kaninyong tanan. mahaba-habaw ito. Magandang araw sa inyong lahat. Sa mga nakaraang araw, marami ang humihingi ng reaksyon, komento, o damdamin. Damdamin ko sa issue ng impeachment na naihain laban sa akin. Sa kabila ng aking mga naging pahayag ukol sa planong impeachment sa mga nakaraan na buwan, ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Bukod dito, nais ko na lang ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa mga kababayan na patuloy na nagdarasal, sumusuporta, natitiwala, at patuloy na nagmamahal sa akin. Manalig kayo dahil sa taong bayan ang tagumpay. Syukran. I know, right? Braille. 3 questions, no follow-up. Oh, Nawala ko. How are you? ayoko na. I'm okay. You've seen the list of those who signed, ma'am? Oo. Marami doon, mga inaanak, mga kumpare, mga nanghiling suporta sa inyo sa What's your reaction? Sabi kasi, hindi, ito lang daw basahin ko. Promise lang, isa na yun. So, how are you preparing for this? We've already started preparing the moment Franz Castro announced the impeachment plans, which was November of 2023. So November of 2023, there were already lawyers doing their work for the impeachment. So we leave it to the lawyers. Resignation is not an option. Resignation is not an option. Wala pa tayo doon, ma'am. Masyado pang malayo yung mga ganyan na mga bagay. Nandun pa lang tayo sa pagbabasa ng... Actually, ma'am, wala pa tayo doon dahil yung mga abogado lang yung nagtatrabaho. Hindi ko talaga alam kung anong ginagawa nila. But I have a meeting with them. The president said he has not. Ang bihira, no? Yung ano kasi ang inaasahan na reaksyon nitong mga congressman na to, apurahin natin yan, ha? Habang naka-break, malamang mag-nilay-nilay lang si Sara at mag-resign siya, ha? Hindi niya na maabutin sa Senado, mag-resign.
Pero ang problema ko dito mga kababayan, kasi pagka nagpunta siya doon sa route na yon, hindi naman titigil ang pagbanat sa kanya. Ganun pa rin, wala akong mababago. Diba? Wala akong mababago. Tuloy-tuloy pa rin po yan. Hanggat hindi ho siya napapakulong at kundi siya perpetual disqualification, yun naman ho talaga bagay. Pag nag-resign siya, hindi ho siya tatantanan. Lahat ho ng bandudulog na ginagawa nila, hindi ho mababawasan, lalo ho ma-intensify nga pagka nag-resign siya. Kaya wala yun. Hindi kasama sa usapan yung resign. Tayo tatanong, huwag na, tuloy-tuloy na yan, bakbakan na eh. Nothing to do with the impeachment, do you believe? I do not want to answer that question. Next. Ma'am, confirm po ba na si dating Pangulo Rodrigo Duterte isa sa mga abogado niyo para sa impeachment case? I do not want to answer that question. Yes, ma'am. Nakikita niyo po ba na may hahalin tulad ng simbasumay ng bansa sa 1984 ni George Orwell? I do not want to answer that question. Last. Na yung mga kaalyado na hinasuporta, mga inaanak, mga kumpare, kumari sila yung mga gobyerno sa inyo. Paniwala ko lang, no, if you have to explain or defend your signature in a yes petition for impeachment, then you feel that you have done something wrong. Kasi kung wala ka namang ginawang mali, bakit mo i-defend yung pirma mo? So yun yung paniwala ko. Ma'am, naniniwala po ba kayo na may gumalaw po for the impeachment? May gumalaw po na parang money involved? I do not want to answer that question. Yes. Will you be endorsing senators, lalo na po sa PDP slates, especially that may possibility na mag-overlap yung trial sa next Congress? Hindi pa namin napapag-usapan kung ano yung gagawin ko for the upcoming. Tayo nga, hindi pa na pag-uusapan, Pastor Kibuloy, Congressman Rodante Marcoleta, sila ho kasi yung magsisilbing hukom diyan sa trial na yan. Kaya, natin, gawin ho natin ang makakaya natin, magtulong-tulong po tayo. Lagi po pinipin yung, tawag dito, yung link na kung saan pwede nyo i-share sa mga kamag-anak yung kilala yung biro nila, pangalan nila, at kung saan nila kung makakasahan ng sambayan ng Pilipino dito sa mga kandidato na. Okay ba yun? Sige, next week gawin na natin. Campaign and election. Pero nasabi ko na noon na patuloy yung trabaho namin, and isa sa mga trabaho namin ay gusto namin tumulong sa Commission on Elections in voter education, particularly yung wag mo ibenta yung boto mo, wag gumamit ng dahas during campaign and election day, yung mga ganon. Ma'am, payo niyo lang po sa ating mga kababayan sa nangyayari po ngayon sa ating bansa. Yes, sabi ko nga kanina sa statement ko sa ating mga kababayan na patuloy na sumusuporta, nagmamahal, nagdarasal, napakahalaga nun, ay manalig lang sila dahil sa taong bayan ang tagumpay. Bibing, anong nag-blooming daw patapos na muna? Nanong naakadri sa Manila na taga-Davao magka. Yes, sir. Ma'am, sabi niyo po late last year pa lang nagpe-prepare na kayo para dito. Pwede po i-brief na kami kung right now po after i-transmit sa Senate, saan na po yung preparation? May legal team na po ba? And nasaan na po? Well, may meeting kami mamayang hapon dahil nag-meeting sila kahapon.